Dear Lady Love TV, Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-18 bahagi. A few minutes ago. Wala mang ginagawang masama si Jackie pero bumibilis ng gusto ang tibok ng puso niya, sanhi ng sobrang kaba. Sa talim ng tingin kanina ng babaeng nagangalang Beatrice Francisco, siguradong hindi ito papayag na makaganti sa kanya. Kahit wala naman siyang ginagawang kasalanan dito. Talaga kasing naniniwala ito na isa siyang malaking banta sa relasyon nito kay Lawrence. Kahit sabihin pa niyang mayroon na siyang asawa. Sa tingin kasi niya, ang tipo nito ay yung walang ibang pinaniniwalaan kundi ang sarili. Jackie, narinig man niya ang nag-aalalang pagtawag sa kanya ni Lawrence. Hindi niya ito agad nilingon. Hindi kasi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin ng mga sandaling iyon. Basta ang alam niya, sobrang kaba ang kanyang nararamdaman, kaya gusto niya makaramdam ng takot. Pakiramdam niya kasi may panganib na darating. Jackie, talk to me. Nakikiusap na sabi sa kanya ni Lawrence. Kahit narinig niya sinabi nito, wala pa rin salitang lumabas sa kanyang bibig. Wala naman kasi siyang sasabihin. Ayaw din naman niyang ipaalam na may takot siyang nararamdaman at kailangan niya ng taong a-assure na okay lang ang lahat. Kapag hindi ka pa nagsalita dyan, hahalikan na kita. Nagbabanta nitong sabi pero naroon ang panik. Namilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Dapat sana ay magalit siya dahil sa salita nito. Ngunit parang nakaramdam pa siya ng pananabik. Gayunman, nasa matinong kaisipan pa rin siya. Kaya naman nagawa niyang palisin sa kanyang sistema ang pakiramdam na iyon. Kailangan niyang tandaan palagi na mayroon na siyang asawa. Mahal niya si Marco, kaya hindi niya ito pagtataksilan kahit kailan. At ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay walang idinulot sa kanya kundi matinding pasakit. Kaya hindi dapat lumambot ang puso niya rito. Tigilan mo nga ako. Hiyaw niya nang biglang lumapit sa kanya si Lawrence. Yayakapin na niya na ito at hahalikan pero nagawa niya itong itulak. Ngumiti man si Lawrence sa kanya. Nasa mga mata pa rin ito ang lungkot. Lihim tuloy siyang napamura. Kahit sinasabi ng utak niyang dapat siyang magalit kay Lawrence. Parang gusto na rin niyang pawiin ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito. Kung hindi nga niya napigil ang kanyang sarili, nahaplos niya na ang mukha niya. Para namang ibig niyang maiyak, na sumagi sa kanyang alaala na ganoon ang palagi niyang ginagawa kapag may pinoproblema ito noon. Kapag mabigat na mabigat ang pakiramdam nito. Kaya nga sinabi nitong gumagaan ang loob nito kapag nararamdaman nito ang Jackie's touch. I'm sorry, sumigaw ako. Mangha itong napatingin sa kanya. Hindi siguro nito mapaniwalaan na magsusorry siya. Yun lang naman kasi ang alam niyang paraan para mapawi niya ang lungkot sa mga mata nito. Akala ko, natulala ka na talaga eh. Mabuti naman at okay ka lang. Huwag mong masyadong intindihin si Beatrice. Hindi ka niya masasaktan. Ako ang bahala. Huwag kang mangako kung hindi mo naman kayang panindigan. Matabang nitong sabi. Sa ilang sandali kasi parang gusto niya makampante sa pangakong binitawan nito. Ngunit bigla din sumaksak sa isipan niyang minsan ay naniwala na siya sa pangako nito at iyon ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay. Lahat ng sinasabi ko ay kaya kong panindigan. Napabuntong hininga siya. Fine, sinabi mo eh. May kasalanan ba akong nagawa sa'yo? Kunot noong tanong nito. Wala namang kriminal na umaamin sa sariling krimen. Kaya hindi na siya magtataka kung pipiliin itong magmaang-maangan. Saka, hindi naman alam ni Lawrence na nabuking niya ito. Sa plinano nito noon, kaya walang dahilan para ipaalam niya pa rito ang totoo. Ayaw din niyang magmukhang kawawa sa harapan nito kapag nalaman nito ang totoo, kaya makabubuting ipagkaila na lamang niya ito at gayon din ang kanyang nararamdaman. Ako may kasalanan sa ating dalawa, remember? Ang sinasabi ko yung kasalanan mo doon sa babae. Sa palagay ko'y pinaasa mo siya na magkakaroon kayo ng happy ending tapos wala kaming relasyon ni Beatrice. Mariing tanggi nito. Gusto sana niyang isipin na nagsasabi ng totoo si Lawrence dahil nantitigan niya ito para nagmamakaawa pa ang mga mata nito na paniwalaan siya. Napabuntong hininga na lamang siya. Sabi kasi, eyes are the window of the soul. Para raw mababasa mo ang tunay na nilalaman ng puso ng isang tao,
titigan mo lang ito sa mga mata. Sa tuwing gumagawa siya ng istorya at nag-interview ng mga tao, nagagawa niyang patunayan na totoo nga iyon. Kaya lang, bakit pumalpak siya nung sa mga mata siya ni Lawrence tumingin? Biro mo, maniwala siya sa sinabi nitong mahal na mahal siya. Pero ginamit lang pala siya nito para masaktan ang kanyang matalik na kaibigan. Talaga? Gusto niya ako. Alright, kaya lang sinabi mo sa kanya na may mahal kang iba. Hindi niya nakuhang makakibos sa sinabi nito. Nasaktan kasi siya sa kaalamang may mahal itong iba. Napabuntong hininga na lamang siya pagkaraan. Nagbabaka sakali siyang sa pamamagitan noon ay makalmante rin yung puso niyang labis na nasaktan. Pakiramdam niya kasi may libo-libong blade na humihiwa sa kanyang puso. Sinabi mo yun sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, proud ka pa? Kumunot ang noon nito. Dapat bang itago ang katotohanan? Hindi palaging dapat sabihin ang katotohanan, lalo na kung makakasakit ka lang ng iba. Sana ay huwag mo siyang masyadong saktan. Bika niya. Naalala na naman kasi niya ang babae. Oo nga, nakakatakot ang pagbabantang sinasabi noon ni Beatrice. Pero alam niyang kaya lang nitong nagawang ibulala sa mga salitang iyon dahil masyado itong nasasaktan. Sa tingin niya ay sobra-sobra ang pagmamahal nito sa isang taong hindi naman kayang pantayan ang pagmamahal na ibinigay nito. Kaya parang gusto nang kumawala ng katinuan niya. Gayunpaman, hindi niya masabi ang mga salitang iyon kay Lawrence. Ayaw niyang lumabas na sinisiraan ng babaeng nag-uugnay dito. Ba't ako? Sinaktan mo? Ako nga bang nanakit? Hindi niya napigilang itanong. Matiim siya nitong tinitigan na para bang gustong basahin ang sinabi niya. Huwag na nating balikan pa ang nakaraan. Nakapag-move on na ako at sana ay ganoon ka rin. Dapat na tayong maging masaya sa mga buhay natin. Wika niyang tinititigan pa ang mga mata ni Lawrence kahit sobra siyang nahihirapan. Para kasing hindi pa siya tuluyan nakakabitaw dahil hanggang ngayon may sakit pa rin siyang nararamdaman sa kanyang puso. Happy nga ako ngayon. May lunch date ba kayo ni Marco? Wala. Pwede bang mag-lunch tayo ng sabay? Ayokong lumabas ng opisina. No problem. Magpapa-order na lang tayo. Okay, sabi na lang niya. Sa palagay naman kasi niya ay hindi siya titigilan ni Lawrence hanggang sa mapapayag siya nito sa gusto niyang mangyari. Isa pa, nasasabik na rin naman siyang makasama itong kumakain. Shut up. Inis niya sabi sa sarili dahil alam niya hindi tama ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan sa pagkain. Tumigil naman si Jackie sa kanyang pagnguya. Hindi dahil sa pagsaway sa kanya ni Lawrence, kundi dahil sa pakiramdam niya ay mabubulunan na siya kaya hinagilap niya agad ang tubig. Bakit ba kasi natataranta ka? Nanunod siyang tanong sa kanya ni Lawrence. Hindi bakit naman ako matataranta? Nauutal pa niyang tanong dito. Agad niyang iniiwas ang tingin dahil matamis na matamis ang ngiti nito at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Para tuloy gusto niya magsisi na pumayag siyang sumabay dito mag-lunch. Gayong ang layunin niya kaya pumayag siyang makasama ito ay dahil gusto niya maipamukha sa kanyang ex-boyfriend na nakapag-move on na siya. Mas mahahalata kasi niya ang tunay mong nararamdaman kung iiwas ka. Kung haharapin mo kasi siya at aakto ka ng normal, ay mas makukumbinsi mo siyang baliwala na siya sa'yo. Katwiran niya sa sarili, kaya tumangutango siya. Sa tingin niya, kaya gusto siyang laging kausapin ni Lawrence habang kumakain ay para malaman nito kung ano nga bang nilalaman ng kanyang puso. Kung magpapakita siya ng pagkataranta, ay baka nga isipin nito na apektado siya sa presensya nito, kaya minabuti niyan sa lubungin ang tingin nito. Anong ibig mong sabihin? Para kasi nakikipagdebate ka sa sarili mo. Naririnig kong bumubulong-bulong ka pa. Nangingiting sabi nito. Gusto sana niyang sabihing nagsisinungaling lang ito, na hindi totoo ang sinasabi nitong narinig siyang nagsasalita. Pero alam din niyang ganoon siya madalas. Kaya nga, palagi siyang tinatanong ni Marco kung sino ba ang kanyang kausap, kung ito ang kanyang sarili. Nang maisip niya ang kanyang mister, parang bigla siyang nawala ng ganang kumain. Nakaramdam siya ng guilt dahil nag-e-enjoy siyang kumain kasama ang ex-boyfriend. Parang gusto niya itulak ang plato at sabihin niyang busog na siya, pero hindi niya magawa dahil marami pang laman yung plato niya. Saka kung gagawin niya yon, ay alam niyang masasaktan si Lawrence at ayaw niyang manakit.
kahit pa sa taong matinding sakit ang ibinigay sa kanya. May istorya lang kasi akong naiisip. Nahagilap niyang sabihin. Kain ka lang ng kain. Tama na to, baka masyado akong tumaba. Kahit naman tumaba ka, maganda ka pa rin. Napangisi siya sa sinabi nito. Kahit kailan talaga bulero ka. Kung kanina nakangiti si Lawrence, ngayon ay biglang napalis iyon. Kahit kailan na hindi kita binola. Hindi na siya kumibo. Binilisan na lamang niya ang kanyang pagkain dahil talagang hindi niya na kayang tumagal pa ng nasa harapan niya ang presensya ni Lawrence. Ibang-ibang emosyon kasi ang kanyang nararamdaman, ngunit mas nangibabaw ang kasiyahan, kaya kailangan niya iyong pigilan. Anong problema? Tanong nito. Matigas siyang umiling. Malapit na matapos yung break time. Ako ang boss. Kahit na, kailangan mo pa rin igalang ang oras. Ang oras ba ang inaalala mo o ang nararamdaman mo? Naghahamong tanong nito sa kanya. Sa halip sagutin ay tumayo na siya para ligpitin ang kanyang pinagkainan. Hindi ako makakapag-asawa niyang ginawa mo. Natatawang sabi sa kanya ni Lawrence. Matalim na tingin ang ibinigay niya rito. Bakit? May bala ka pa bang mag-asawa? Hindi ba sanay ka na magpaasa lang ng babae? Shut up. Pigil niya sa kanyang sarili. Kaya otomatiko rin siyang huminto sa kanyang pagsasalita. Magtatrabaho na ako. Jackie, hindi niya pinansin ang tawag nito. Hindi pa naman tapos kumain si Lawrence kaya hindi niya na iniligpit ang iba pang nakahain. May problema ba tayo? Kahit hindi siya lumingon ay alam niyang nasa likuran lang niya si Lawrence. Kaya ayaw niya mag-abala pang lingunin ito. Ayaw niya kasing makipag-usap pa rin, lalo na't bumabalik lang sa isipan niya ang nakaraan. Masyado lang ako nadadala sa sinusulat ko. Wala tayong problema. Huwag kang mag-alala. Ani niyang hindi mapigilan ng mapalunok. Paano'y pumapasok sa kanyang ilong ang bango nito at nabubulabog ang senses niya. Parang ayaw kong paniwala na sinasabi mo. Wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi. Basta gusto ko, mapag-isa dito sa table ko kaya please lang. Iwanan mo na ako. Paano kung ayaw ko? Nangahamong sabi nito. Inisiyang tumingin dito. Mag-half day na lang ako. Mas gusto ko pang puntahan ang asawa ko kaysa makasama ka. Masaya naman tayong kumakain kanina ah. Hindi ako masaya. Pinagbigyan lang kita. Pagsisinungaling niya. Sabi kasi niya sa sarili, mas maiging saktan niya ito kaysa naman mapagtaksila niya ang lalaking walang ginawa kundi alaga at protektahan siya. Hindi yun ang nararamdaman ko. Sinasabi mo lang yan dahil yan ang gusto mong paniwalaan. Maaari ngang matagal tayo nagkalayo pero kilala kita. Ang itinaatakbo ng isip mo at ang inaakto mo. Walang ibang nakakakilala sa akin kundi si Marco. Huwag mo nga banggitin ang pangalan niya habang magkasama tayo. At bakit? Dahil nagsiselos ako. Pagkatapos mong sabihin na may mahal ka ng iba dun sa babaeng yon. Bakit? Kilala mo ba kung sino ang sinasabi ko? Kay Beatrice? Tanong nito sa kanya. Wala akong pakialam kung sino man siya. Hindi ako interesadong malaman. Baka naman kaya ayaw mong malaman ay dahil nagsiselos ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sigaw niya. At kahit na hindi siya nakaharap sa salamin, ay alam niyang pulang-pula na yung mukha niya. Dama niya kasi ang init ng kanyang pakiramdam nang sabihin ni Lawrence sa mga katagang yon. Ayaw mo lang yatang, aalis na lang ako. Marahas sa buntong hininga ang pinakawalan niya. Fine, iiwan na muna kita sa ngayon. Pinigilan niya ang kanyang sarili na lingunin ito nang umalis ito sa kanyang tabi. Alam kasi niyang labis din niya itong nasaktan at nagigilty siya kahit hindi naman dapat. Nakagat lang niya ang pang-ibabang labi nang maisip niyang baka natural lang na madama niya iyon kapag talagang mahal niya ang isang tao. Kaya naman, na makita niya lumabas ng opisina si Lawrence, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapaluha. Totoo naman kasi ang sinabi nito, kahit pigilan niya ang sarili, ay hindi siya nagtatagumpay na awatin ang sarili na mahalin ito. Mula noon hanggang ngayon, si Lawrence lang. Marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Marco. Malaki ang tiwala niya kay Jackie. Alam niyang hindi siya nito kailanman pagtataksilan. Kaya lang, ang pangamba sa puso niya ay hindi niya magawang palisin. Alam kasi niyang minsan ay minahal nito si Lawrence at maaaring dumating ang oras na ma-realize nitong hindi pa rin nawawala ang pag-ibig nito sa ex-boyfriend. Minahal ka rin naman niya, sabi niya sa sarili. Nang pumasok iyon sa kanyang isipan, hindi rin niya napigilan ang mapamura ng sunod-sunod. Hindi niya napigilan ang magalit sa kanyang sarili
dahil pinawalan niya ng pagkakataon na makakuha lang ng pag-ibig si Jackie ng buong buo. Ngunit, ginawa lang niya iyon dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Jackie na makahanap ng ibang lalaki na makapagpapaligaya rito. Well, nangyari naman iyon, kaya lang hindi rin nagkaroon ng happy ending si Jackie dahil natuklasan ng matalik na kaibigan na niloko lang ito ni Lawrence. Pinaibig nito ang kanyang best friend para saktan siya. Kahit sinabi iyon sa kanya ni Jackie habang umiiyak ito, hindi pa rin makapaniwala na paglalaroan lang ni Lawrence ang puso ni Jackie. Bata pa lang kasi sila ay pansin na niyang gustong-gusto ni Lawrence na magpapansin kay Jackie. Ayaw lang niyang maagaw ni Lawrence ang atensyon nito, kaya pinipilit niyang magpanggap na masyadong inaapi ni Lawrence. Kaya sa huli ay nagagawa ni Jackie na ipagtanggol siya na labis niyang ikinatutuwa. Bakit may hawak ka niyan? Inis niyang tanong kay Jackie. May naglagay nito sa locker ko. Nakangiti pa rin sabi nito. Ang bata-bata mo pa ha? 40 na kaya ako. Bata pa rin yon? Seselos ka lang. Tameme siya sa panunokso ni Jackie, kaya hindi siya agad nakapag-react. Hindi rin naman kasi niya alam kung ano nga ba talaga ang kanyang nararamdaman. Basta ang alam niya, ayaw niyang ngumiti ng matamis si Jackie dahil sa ibang lalaki. Ang nais niya ay siya lang magpapangiti rito. Gusto ko kasi ako lang yung best friend mo. Hindi naman mababago yon. Kaya huwag kang tatanggap ng bulaklak buhat sa ibang lalaki. Napanguso si Jackie sa sinabi niya. Kung magsalita ka naman parang binibigyan mo ako ng bulaklak. Sige, bibigyan kita palagi ng bulaklak pero huwag ka nang tatanggapan ng kung ano-ano sa mga lalaking hindi mo naman talaga nakikita. Tingnan mo nga iniwan lang ng lalaking yun ng bulaklak sa locker mo. Ibig sabihin, natatakot siyang humarap sa'yo. Siguro pangit siya kaya walang lakas ng loob na iabot sa'yo ang bulaklak. Grabe ka naman. Hindi mo kailangan ng lalaki. Pwede namang ako lang ang knight in shining armor mo. Sus, paano kita magiging knight in shining armor madalas nga ako pang nagtatanggol sa'yo. Dahil nabubuli ka. Hindi na kaya ako nabubuli ngayon. Itapon mo na yung bulaklak na yan. Sayang naman. Ito kaya ang first time na makatanggap ako ng bulaklak kaya dapat i-preserve ko to. Basta. Inis niyang sabi sa kainagaw kay Jackie ang hawak nitong bulaklak tapos ay hinagis niya iyon sa basurahan. Kahit na ibuli pa ako ng lahat ng tao rito okay lang. Basta ikaw hindi nila maaway. Ako ang magiging knight in shining armor mo dahil ako ang best friend mo. At darating ang araw, papakasalan kita. Ngunit ang pangako niyang iyon kay Jackie ay hindi natupad dahil alam niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang kapansanan. Kaya bigla niyang itinigil ang pangarap niyang isang araw ay ligawan niya si Jackie. Dahil ayon sa kanyang daddy ay hindi niya magagawang si Jackie o ang kahit na sinong babae dahil hindi niya mapapaligaya ang mga ito at ayaw niyang malungkot lang si Jackie sa kanyang piling. Ngunit hindi niya maiwasan na masaktan kapag nakikita niya sina Jackie at Lawrence na magkasama, nagmamahalan, parang dinidikdik ng pinong-pino ang kanyang puso. Ngunit kasalanan naman niya kung bakit maligaya ang mga ito ngayon. Alam niyang nagsimula na magkagusto sa kanya si Jackie, kaya naman sa tingin niya ay kailangang matigil iyon dahil hindi niya maibibigay dito ang buong buo niyang sarili. Natatakot siyang baka pati ang pagiging mag-best friend nila ay masira na rin. Kaya kahit mortal na kaaway niya si Lawrence, ay sinikap niyang magpaubaya na lang, lalo tingin naman niya ay mahal na mahal nito ang matalik niyang kaibigan. Kaya nga lang, natuklasan ni Jackie na pinaibig lang nito para makaganti sa kanya. Nakaramdam rin siya ng matinding galit kay Lawrence at gusto rin niyang pagsusuntukin ito para malaman nito kung gaano kasakit ang ginawa niya kay Jackie. Pero pinigilan niya si Jackie. Sabi nito ay mas maigi pang hindi malaman ni Lawrence na mabuking na nila ang tunay nitong intensyon. Kaya ang plano ni Lawrence ay nag-backfire din sa kanya. Kahit alam niyang sobrang nasasaktan si Jackie sa pakikipaghiwalay nito kay Lawrence, pinanindigan na rin ito ang desisyon at ang kanilang pagiging mas best friend. Kaya naman, sabay din nilang tinupad ang kanilang pangarap sa Amerika. Yun nga lang, medyo naudlot ng kay Jackie dahil nabuntis ito. Alam niyang may mga pagkakataon na gustong tawagan ni Jackie si Lawrence para ipaalam ang kalagayan nito. Kaya nakaramdam siya ng takot. Alam kasi niyang kapag tinanggap ito ni Lawrence ay mawawala na rin sa kanya si Jackie at parang hindi niya makakaya pang kapag nangyari iyon. Kaya inalok niya ito ng kasal.
Kailangan din niyang ipaalala kay Jackie ang plenano ni Lawrence, kaya hindi na tamang ipaalam pa rito ang kanyang kalagayan dahil baka mas masaktan lamang siya. Ayaw sana ni Jackie na ipaako sa kanyang anak nito. Mabuti na lang at naisipan niya itong i-blackmail na kung hindi ito papayag na pakasalan siya, ay sasabihin niya kay Lawrence ang sitwasyon nito. Mabuti na lang at naniwala ito na makakaya niyang gawin iyon, kaya nagkaroon ng ama si Ara sa katauhan niya. Hindi naman niya pinagsisisihan na nagpakasal sila sa kanyang best friend, dahil talagang mahal niya ito at alam niyang ganun din ito sa kanya. Ngunit alam niya ang pagmamahal nito sa kanya ay hindi sapat para mapantayan ang pag-ibig nito para kay Lawrence. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas at kailangan nilang harapin si Lawrence. Hindi niya napigilan mapasabi sa sarili. Kahit malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa, ay hindi siya makapantay lalo't masasabi pa niyang hindi naman sila tunay na mag-asawa sa totoong kahulugan noon. Mahal niya si Marco, kaya wala siyang ibang dapat na maisip kundi ito lamang. Sa paglabas niya sa opisina ni Lawrence ay kailangan niyang limutin na rin ito. Matagal nang tapos ang kanilang relasyon, kaya dapat wala na rin ito sa kanyang sistema. May Marco, hindi niya napigilang isigaw na makita niya ang asawa sa may labi ng station. Kahit na maraming babae nakapaligid dito, hindi siya nakaramdam ng selos. May pagmamalaki pa nga siyang naramdaman dahil marami nagkakagusto sa kanyang mister, pero siya ang nagwagi sa puso nito. Samantalang kapag si Lawrence ang makita niya may kausap, parang gusto na niya magwala. Sa kaisipang iyon ay nawala ang ngiti sa kanyang labi. Oh, bakit sumimangot ka? Natatawan tanong sa kanya ni Marco. Tiningnan lamang niya ito. Siyempre, hindi naman niya masasabi rito kung bakit sumama ang tabas ng mukha niya. Huwag mo sabihin nagsiselos ka. Bulong nito sa kanya. Sa halip na sagutin ito, niyakap na lamang niya si Marco. Hindi kasi niya maiwasan na mag-guilt sa kanyang nararamdaman. Ito ang kanyang asawa pero parang hindi man lang kumurot yung puso niya kapag nakikita niyang nakalingkis na ang mga babae rito. Pogi-pogi naman kasi ng asawa ko. Nakuha niya sabihin, tapos ibinigyan niya si Marco ng mabilis na halik sa labi. Para nga lang hindi ba sapat iyon para mapawi ang guilt na kanyang nararamdaman. At parang mas nadagdagan pa nga dahil sa gilid ng mga mata niya ay nakita niya si Lawrence na sinalubong isang babae na naging dahilan kaya tumalim ang tingin niya rito. Ang selos na dapat maramdaman niya sa mga babae na nakapalibot kay Marco ay naramdaman niya sa babaeng kausap ngayon ni Lawrence. Hanggang kailan nga kaya matatapos ang panloloko nila sa kanilang mga sarili na kaya nilang kalimutan ang pag-ibig na kanilang nararamdaman para sa isa't isa? Abangan natin ang mas umiinit pang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng ating mga bida. Bukas sa pagpapatuloy ng ating kwento sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.